Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Josie Romulo ng Tatak Pinoy UAP. And as promised, ngayong araw po ay sasagutin ng ating kaibigan na si Attorney Barney Almazar ang inyong mga katanungan tungkol sa credit card and bank loans. Para malaman po natin ang mga tamang proseso na gagawin natin, ano po ba ang kaibahan ng mga police case and civil case, at alam kong sabik na kayong malaman kung ano ang mga sagot sa mga tanong na iyon. Kaya halika kayo, samahan niyo ako at bisitahin natin si Attorney Barney sa kanyang opisina. Hi Josie! Salamat sa pagbisita and welcome to Golf Law. Yan, mga kaibigan, andito po tayo ngayon sa Golf Law at alam kong gustong-gusto niyo na marinig ang mga sagot ni Attorney Barney Almazar sa mga katanungan ninyo. Handa na ba kayo? Kasi alam ko, handang-handa na po ang ating kaibigan. Maraming salamat, Attorney, sa pagpapaunlak ninyo sa imbitasyon ng Tatak Pinoy UAP. Attorney, marami pong mga nagtatanong sa atin ng mga kababayan natin na mga umuwi na sa Pilipinas. Ngayon, gusto nila sanang bumalik dito para magtrabaho ulit. Ang kaso, may naiwan po silang mga kautangan dito sa United Arab Emirates, sa credit cards, bank loans nila. Ano po ba ang magiging proseso para naman kahit papano ay safe sila na makabalik uli dito? Okay. Para dun sa ating mga kababayan na nagnanais bumalik sa UAE, pero hindi niyo sigurado kung kayo ba ay may kaso na o wala, ang unang step talaga nito ay alamin natin kung ang bangko nyo ba ay nagsampa na ng kaso sa inyo. Pag kayo po ay may kaso na, pagpunta nyo po sa immigration, huhulihin na po kayo. So para maiwasan natin na huhulihin kayo sa immigration, alamin natin kung kayo ay may kaso na. At para malaman po kung kayo ay may kaso na, kung kayo po ay may kamag-anak dito, kaapelido nyo po sa passport, maaari nyo pong ibigay ang kopya ng inyong passport na ginamit nung kayo ay pumasok sa UAE, at maaari po nilang alamin sa police kung kayo ay may kaso. Kung wala namang kayong tao na mauutusan na pumunta sa police para alamin kung kayo ay may kaso, ang mangyayari po nito ay aalamin natin sa inyong mga bangko. Halimbawa, sa isang bangko na ito, kukontakin natin sila. So, ang kukontak po sa bangko ay inyong representative dito sa UAE. Kung meron pa rin po kayong email o contact doon sa inyong agent, pwede nyo pong i-email ang inyong agent at malalaman nyo kung kayo ay may kaso o wala. Ano po ang dapat ninyong alamin? Alamin natin kung saang presinto. Pangalawa, ano ang police case number? Pangatlo, sinong bangko ang nagsampa ng kaso? At pang-apat, magkano ang halaga ng cheque na tumalbo? Pag nalaman natin itong apat na ito, yun po ang simula ng ating pagkipag-settle upang ang inyong kaso ay i-atras. So, pag ang kaso nyo po ay na-atras na, magkakaroon po kayo ng release. Yung pong release letter na yon, katunayan na ang bangko ay hindi na tinutuloy ang inyong kaso. Sa makatuwid, pag kayo po ay bumalik na ng UAE, hindi na po kayo ma-hold sa immigration. Ngayon, marami po kasing nagsasabi na, Attorney, ako naman po ay nagkaroon ng visit visa. Nag-apply po ako sa isang travel agency. Ang pag-a-approve po ng visit visa kung saan ang aplikante ay nasa labas ng UAE, hindi po yan ibig sabihin nun na kayo ay walang kaso. Sapagkat kung kayo ay may kaso, gusto po ng mga otoridad na kayo ay pumunta ng UAE upang kayo ay mahuli. So, hindi po siya automatic na wala kayong kaso. Baliktad po ito kung kayo ay nasa UAE. Kung kayo po ay nandito sa UAE at balak niyong lumipat ng visa o palit o yung inyong visa ay expire na at gusto niyong i-renew, hindi po talaga yan ma-approve. Dahil po nandito na kayo, ang gusto nilang mangyari, mapilitan kayong sumuko upang ma-irregular nyo o ma-update ninyo ang inyong visa. Sapagkat ang inyo namang mga employer ay hindi naman kayo papayagan na magpatuloy sa pagtatrabaho kung expired na ang inyong visa. So mapipilitan kayong sumuko kasi nandito na po kayo sa UAE. So ganun yung sistema natin. Yung mga representative po ba nila, kailangan po ba ng special power of attorney para makikilos on behalf of them? Okay. Typically talaga, no, kailangan natin ng special power of attorney o ang tawag dito sa Dubai ay power of attorney. Itong power of attorney na to, kung kayo ay nasa Pilipinas na, medyo mahaba ang proseso. Bakit?
kailangan kayo pumunta sa notaryo at ito ay ipapadala sa korte. From the court, ito ay ipapadala naman sa DFA at from DFA, ipapadala to sa UAE Embassy sa Pilipinas at from there, ipapadala nyo dito sa Dubai at dadalhin to sa Philippine Embassy o Philippine Consulate at ipapadala sa Ministry of Foreign Affairs. Mahaba ang proseso. Ngayon, bakit ko sinabi na pwede namang mag-appoint na lang sila nung kanilang representative na kamag-anak? Kasi pag nagpunta ka sa police at pinakita mo naman na magka-apelido kayo, kahit papano, pwedeng i-considera ng police na bigay ang information. Kasi ang nagtatanong naman, hindi naman stranger. Okay? Ngayon, kung sa bangko naman, ang bangko, hindi naman yan magbibigay ng informasyon kahit kanino. So, ang gagawin natin, pwede kayong mag-email sa bangko, email nyo sa bangko ang inyong passport copy, kasama ng inyong authorization letter. Usually naman, dahil tayo ay nakikipag-settle, matutuwa na ang bangko dahil pumupunta ka nga sa kanila para magbayad. So, hindi na sila masyadong magiging stricto na sabihin pa na, bago ko tanggapin ng bayad, kailangan muna notarized power of attorney authenticated. So, hindi ka na pahihirapan ng bangko dahil pabor yun para sa kanila na ikaw ay lumalapit upang magbayad. Ang importante lang nito, mag-i-initiate ay ikaw at pag nalaman na ng bangko ng iyong representative ay iyong kamag-anak na nandito o iyong kaibigan o ang iyong abogado, makikipag-coordinate ng bangko sa kanya at doon ang simula para kayo ay magkaroon ng settlement. Mamaya magpapakita tayo ng mga examples kung paano ginagawa ang settlement offer sa bangko. Okay, maraming salamat po, Attorney. So para sa mga kababayan natin na umuwi na ng Pilipinas, gustong bumalik dito sa UAE, gustong magtrabaho, pero may mga naiwang utang. Hindi pa po tapos ang mundo. May solusyon po tayo dyan. Pero katulad nga sinabi ni Attorney kanina, hindi po basihan na kung ikaw ay, marami kasi nagsasabi, na-issue na ako ng visit visa. So, wala akong kaso. Katulad na sabi ni Attorney kanina, hindi po basihan ito na hindi kayo huhulihin at wala na kayong kaso dito. Second, pwede po kayong mag-appoint ng representative to settle everything on your behalf dito po sa UAE. Ayan, so maraming salamat po sa pagklaro ng bagay na ito. At Josie, dadagdag ko lang din, maaaring kayo ay wala ngang kaso. Pero kung alam nyo kayo ay may utang, hindi ko pa rin sinasuggest na kayo ay pumunta ng UAE nang hindi nyo pa rin sinasettle ang inyong kaso. Bakit? Maaaring nakapasok na kayo dito. Ang susunod naman yan, baka hindi na kayo makalabas ng UAE. Dahil pagkapasok nyo dito, na-alert na ang bangko na kayo ay nandito, kakasuhan na nila kayo. Ngayon, pagpunta nyo dito, kayo ay naka-visit visa. Para ma-convert ang inyong visit visa to an employment visa, kailangan wala kayong kaso. Pag during the time na nagko-convert kayo from visit to employment visa at lumabas ang inyong police case, ito ay ang visa nyo ay hindi ma-approve. Ang inyong trabaho ay syempre, ang inyong employer, hindi kayo pupunin ng employer. Mawawalan kayo ng trabaho, wala kayong kita, ang bangko naniningil, mas lalo kayong mapupunta sa sitwasyon na wala na kayong magagawa. Dahil ang susunod na mangyayari nito, ang inyong travel agency, kakasuhan na kayo ng absconding. Dahil lumagpas na kayo sa 3 months o 1 month visa nyo, hindi naman na-renew, mapipilitan ng travel agency na sampahan kayo ng absconding. So, magpapatong-patong ang inyong problema. Maraming salamat, Attorney. Ang susunod na concern naman natin, marami tayong mga kababayan na gusto magpatayo ng property, bahay sa Pilipinas. Gusto sana nilang umutang dito sa bangko sa United Arab Emirates. Ano yung magandang maipapayo mo naman sa kanila? Mas makakaganda ba na dito sila umutang? Dito ang trabaho nila ngayon? Maaayos naman ang trabaho. O doon na sa atin uutang? Doon magpapatayo naman sila? Ano po ba ang maganda nilang gawin? Okay. Yung pag-utang, ang pinaka dapat natin i-consider is kakayanin ba natin na mabayaran yung ating inutang. So, kadalasan, mas madaling makautang dito sa UAE. Pero, kung ang uutangin natin ay para sa bahay, mahihirapan tayong kumuha ng housing loan sa bangko sa UAE kung ang property naman na binibili natin ay nasa Pilipinas. Okay? So, anong makukuha nating loan sa UAE? Ang loan na makukuha natin sa UAE
ito ay credit cards o personal loan o salary loan. Ang tenure nito ay maikli lang. Pwedeng pinakamahaba nito 5 years o 60 months. Kadalasan, ang housing loan, kung nasa Pilipinas tayo, 10 years, 25 years, minsan nga umaabot pa ng 30 years. Mahabang panahon mo babayaran at maliliit lang na amount. Kung ang uutangin mo ay halaga na kung sa Pilipinas ibabayaran mo ng 25 years, alalahanin mo na yaan ay babayaran mo dito sa Dubai sa loob lamang ng 5 taon. So, ang monthly amortization mo, masyadong malaki. O baka naman ang mauutang mo lang dito sa Dubai, portion lang ng pambayad mo sa bahay. Dapat natin munang alamin ano ba ang kabuuang halaga na kakailanganin natin at kung kailan ito babayaran. Dahil kadalasan naman staggered payment ang mga real estate. Maaaring for the first 2 years ay down payment lang muna, and then for the next year or upon turnover, dun pa lang tayo kukuha ng loan sa bangko o yung tinatawag natin na 80% kadalasan na binabayaran. So kung yung 20% inutang mo dito sa Dubai, dapat by the time na magbabayad ka na ng 80% kasi panibago na namang installment yon. So, pwede bang magkasabay na may utang ka pang binabayaran sa Dubai para sa down payment at meron ka na naman utang na babayaran sa Pilipinas na dun sa 80%. Kung kakayanin mo magkasabay, walang problema. Pero kung hindi mo makakayanin magkasabay dahil hindi ka nagplano kung paano ba ang timing ng pag-utang, dun tayo magkakaroon ng problema. Either mapapabayaan mo ang utang sa Dubai o mapapabayaan mo ang utang sa Pilipinas. Okay, so alamin muna natin kung ano yung kaya ng budget natin bago tayo sumabak sa mga utang. Ayan. Meron din po nagtatanong, attorney, dun sa mga kababayan natin na andito na sa Dubai at may mga utang sa credit cards. Okay. Marami silang nagsasabi na nahaharas daw po sila ng mga representatives ng mga bangko na magbayad. Kumbaga pinupuntahan sila sa mga opisina nila, doon sila tinatakot. Allowed po ba ito? Ano po ba ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong klaseng harassment? Okay. Yung pong pagkakaroon ng utang, talagang meron po itong kasamang obligasyon na bayaran natin kung ano yung ating inutang. Oo. Ngayon, kung hindi po tayo nakabayad sa utang, talagang meron po tayong pagkakamali dahil obligasyon nga natin na magbayad. Ngayon, dahil naman po sa tayo ay hindi nakapagbayad, hindi naman po ibig sabihin nito na yung naniningil o ang bangko, pwede na nilang gawin ang kahit ano, basta mapilitan lang tayong magbayad. So, ano po ba ang karapatan ng bangko? Siyempre, karapatan ng bangko maningil. Paano sila maniningil? Maaari silang tumawag sa inyo sa numero na ibinigay nyo sa application form. Sa application form niyo, sinabi niyo dyan kung ano ang inyong mobile number, ang telepono niyo sa opisina o telepono niyo sa inyong bahay. Meron din kayong binigay na email, meron din kayong binigay na inyong address. So, maaari po silang pumunta doon. But pupunta po sila doon, ang hahanapin nila ay kayo. Kung ang hahanapin po nila ay ang inyong manager, ang hahanapin nila ay ang inyong HR, ang hahanapin nila ay ang inyong boss, mali po yun. Dahil ang bangko, sabi ko nga po kanina, hindi po nila pwedeng ipamigay ang inyong confidential information o mga impormasyon tungkol sa inyong finances. So, kung sasabihin po ng bangko sa inyong HR na kayo ay may utang at hindi kayo nakakapagbayad, sila po ay lumalabag sa Central Bank Regulations ng UAE. Susunod po, kung ang kanilang manner ng pangongolekta ay abusive. Ganon, madaming ganon eh. Kayo po ay sinisigawan sa telepono. Tinatakot. Yung pong pangnanakot, yan po ay labag sa batas. Actually, meron pong batas dito sa UAE na kung ang isang babae ay iyong sigawan sa telepono, that is already a criminal offense. Maaari pong makulong ang agent na ang sumisigaw sa inyo sa telepono. Ngunit, ito po ay isang proseso na kailangan nyong patunayan. So, ano po ang mangyayari? Irereklamo po natin sila. Kung ito ay criminal offense, tayo ay magreklamo sa police. Ang reklamo natin ay yung kanilang abusive collection behavior. Ngunit, hindi naman po ibig sabihin nun na kayo ay wala ng utang sa bangko. Ang utang po ay hiwalay na kaso. Kung karapatan ng bangko kayo ay kasuhan dahil hindi kayo nagbayad, tama po sila doon. At karapatan nyo rin naman po kasuhan ng agent na bastos o hindi na tama ang ginagawa. So, magkaiba po yung usapan. Pwede rin naman pong ireklamo yan sa Central Bank.
Ang central bank po, sila po ay ang authority na nagre-regulate sa mga bangko at financial institution. Marami rin po kasi nagsasabi na ang mga ahente ng mga financial institution o yung mga nagpapautang na hindi naman bangko, ay sinasabi nila na hindi sila saklaw ng central bank. Mali po yun. Ang central bank po, saklaw nila ang mga bangko at financial institution. So, lahat yun. Lahat yun. Ayan, para sa mga kababayan natin, may karapatan kayo kung nahaharas na po kayo at katulad na sinabi ni Atty. Barney kanina, magkaiba po yun. Ang utang ay utang, ang problema naman po natin dun sa naniningil sa atin ay iba. So, yun. Attorney, meron naman, napakaraming Pilipino po ang nagsasabi, kapag ako po ba ay nakulong na, wala na po ba akong utang? So-serve ako ng, marami kasi sinasabi na, ay, magpapakulong na lang ako para mawala na yung utang ko. Kasi nangyari sa kaibigan ko yan eh. Ganun lang yung ginawa eh. Doon lang siya, 3 buwan lang siya, nawala na yung napakalaking utang niya. May katotohanan po ba sa ganito klaseng pangyayari? Okay. So, maganda dito, Josie, himay-himay natin kung ano ba ang proseso. Kapag tayo ay hindi nakapagbayad ng utang sa bangko, kadalasan, ang gagawin ng bangko, papatalbogin yung security check natin. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Nagdedemanda ang bangko na binigyan nyo ng cheque at yung cheque nyo naman ay walang pondo, kaya tumubog. So, police case yon. Isabihin nito, criminal offense. So, under the law, no, sa penal code, ang sino mang tao na mag-issue ng cheque na walang pondo ay pwedeng mabilanggo o magbayad ng multa. Okay? So, dahil tumalbog ang cheque ninyo, nag-file ang bangko ng police case o criminal case. So, ang hinihiling ng bangko sa judge, parusahan po natin ang taong ito dahil tumalbog ang kanyang cheque. So, again, ang parusa po doon, kulong o multa. Hindi po iuutos ng judge sa kanyang decision o sa kanyang hatol sa inyo na bayaran ninyo ang utang nyo sa bangko o bayaran nyo ang halaga ng tumalbog na cheque. Hindi po gagawa ng ganong judgment ang korte sapagkat ang parusa nga po sa tumalbog na cheque ay kulong o multa. Ngayon, bakit yung iba sinasabihan na magbayad na lang ng utang? Pag po kasi kayo ay nagbayad na lang ng inyong utang, mawawala na po ng dahilan ang bangko na kayo ay kasuhan. At kung ia-atras na po ng bangko ang inyong kaso, edi wala na pong judgment, wala na po kayong kaso. Meaning, kung kayo ay mag-renew ng visa, marirenew na ang inyong visa, cleared na. Kung gusto nyo nang umalis ng UAE, makakalabas po kayo ng bansa. So, yun yung unang scenario natin. So, kung kayo ay nagbayad, wala na kayong kaso. Kung hindi naman kayo nagbayad, ibig sabihin nito, diretso tayo sa korte, maghihiring, during the hearing, mapapatunayan na kayo nga ay nagbayad ng cheque na tumalbog, and therefore, judgment. Ang judgment, kulong o multa. Kung ikaw ay nagbayad ng multa, na kadalasan ang halaga ng multa ay mas mababa dun sa halaga ng tumalbog na cheque. Pag nagbayad ka ng multa, ang bayad na ito ay mapupunta sa gobyerno. Hindi ito ibabayad sa bangko. Kung wala ka naman pambayad ng multa, ikaw ay makukulong. Halimbawa, makulong ka nga ng 3 buwan o 1 buwan, depende sa halaga ng iyong multa, makakalaya ka pagkatapos ng period na yon. Pag nakalaya ka na, syempre, wala ka ng kaso. Wala ka ng police case. So, maaari ka nang mag-renew ng visa. Kung gusto mong lumabas na bansa, makakalabas ka na ng bansa. Back to normal na. Ngayon, ang bangko, on the other hand, hindi pa rin naman nabayaran. So, nasa sa bangko na yan kung gusto pa nilang maningil o hindi. Doon na pumapasok yung civil case. Ang civil case, iba ito sa criminal case o yung police case. Kasi sa civil case, ang reklamo na ng bangko, hindi nila nakuha yung dapat na bayad mo sa kanila. So, kung ikaw ay may naiwan ng utang na 50,000, naniningil ang bangko ng 50,000. Simpleng utang na lang ito na hindi nabayaran at gusto ng bangko maibalik sa kanila ang pera. So, ano ngayon ang magiging hatol ng judge? Ang iuutos na ng judge, pag ikaw ay natalo, syempre mapapatunayan naman ng bangko na ikaw ay gumamit ng credit card o ikaw ay nag-loan at nakatanggap ka ng pera, iuutos na ngayon ng judge na bayaran mo o ibalik mo yung halaga na iyong nakuha.
hindi na iuutos ng judge na ikaw ay ikulong o magbayad ng multa sapagkat ang hinihilingan ng bangko ay maibalik sa kanila ang kanilang pera. So, paano ang mangyayari kung ikaw ay walang pangbayad? Kung ikaw ay walang pangbayad, ikaw ay makukulong. Halimbawa, ang utos ng judge, kung di ka makapagbayad ng 10,000, ikaw ay makukulong halimbawa ng 3 taon. So, kung ikaw ay makulong ng 3 taon, lalaya ka na. Pero pagkalaya mo, ang bangko, hindi pa rin naman bayad. Ito ay may kaakibat na travel ban. Ibig sabihin nito, hindi ka makakalabas ng bansa hanggat hindi mo nababayaran ang bangko. So, nakulong ka na dahil sa hindi pagbabayad ng utang, hindi dahil sa police case ha. Ang pinag-uusapan na lang natin dito pagkatapos na ng police case. Nakulong ka na sa police case, nagsampa ulit ang bangko ng civil case, hindi ka pa rin nakapagbayad, ikaw ngayon ay makukulong at pagkalaya mo, hindi ka makakalabas ng bansa. Makakalabas ka na ng bansa pag ang bangko ay fully paid na. So, hindi lahat nagkakaroon kasi ng civil case. Bakit ba hindi lahat ay sinasampahan ng civil case? Kung mapapansin nyo, sabi ko nga kanina, pag police case, ang parusa lang dyan ay kulong o multa. Ang bangko, ginamit lang ang police case in the hope na magbabayad ka. Dahil para wala ka ng aberya, magbayad ka na lang sa bangko. Kaya lang, ang nangyari nga, wala kang pambayad. So, hindi rin nakuha ng bangko yung kanilang gusto. So, mag-file na lang sila ng civil case. Ang civil case kasi, meron niyang tinatawag na filing fee. Ibig sabihin ito, kung ang bangko ay nangungulekta ng 100,000, around 7.5% niyan, kailangan niyang ibayad sa korte as filing fee. Pag hindi siya nagbayad ng 7.5%, hindi ka magkakaroon ng civil case. Unlike sa police case, basta ipakita lang sa police, tumalbog ang cheque, tatanggapin ng kaso, walang masyadong gagastusin ng bangko. So, kung ako naman ang bangko, kasuhan na lang muna natin ang police case. Para kung may makolekta tayong bayad, mabuti. Yung mga hindi magbabayad sa police case at makukulong na lang, pag-aralan natin kung sasampahan natin sila ng civil case. So, gumagawa ng tinatawag na profiling ang bangko. Kung sa tingin ng bangko, may pera ka naman, ayaw mo lang magbayad, worthwhile na kasuhan ka nila. Okay lang na gumastos ako ng 7.5%, total, makukolekta ko rin naman itong 7.5% sa'yo in the future. Pero kung sa tingin ng bangko, talagang wala kang pera. Halimbawa, nakita nila na wala kang trabaho. O halimbawa, ikaw naman ay may karamdaman na hindi ka nakakapag-trabaho. So, kahit manalo pa ang bangko sa korte, wala rin naman silang makukuhang bayad. So, bakit pa sila magtatapon ulit ng pera? Kaya kadalasan, yung iba, nasusurprise na lang sila. After 3 years, after 5 years, bigla na lang nagsasampa ang bangko ng civil case. Kasi nga, based sa pagpo-profile ng bangko, meron ka ng kakayahang makapagbayad. So ngayon, nangungulekta na sila. So hindi na sarado yung kaso mo, andun lang siya, at kapag ikaw ulit ay nakapag-establish na sa sarili mo, natatrack pala nila yun, attorney. Yes, kapag kasi nagkaroon ka na ng magandang trabaho ulit, yung ganun, pwede pala nila ibalik yung dating utang mo. Kasi nga, ang mga bangko, meron yung mga collecting agent. So, syempre, ang collecting agent, trabaho nila na mangolekta. So, pinag-aaralan din nila. Yung mga kliyente. Sa dami ng mga may utang, sino ba ang unahin ko? Syempre, ang unahin ko, yung sa tingin ko, makakakolekta ako. Kasi bakit naman ako mag-aaksaya ng effort sa isang tao na alam ko naman na walang pambayad? Okay? Kasi nga, ang civil case, meaning, magbabayad sila ng filing fee. Kung sasampahan natin lahat ng taong hindi nakapagbayad ng civil case, napakalaking halaga nun, yung 7.5% ng kabuuang utang sa bangko na hindi nila makolekta, medyo malaki yun. So, pipiliin nila kung sino ang kanilang kakasuhan. So, ikaw na nakulong ka na sa police case at nandito ka sa UAE, huwag kang magpakasigurado na wala ka nang haharaping kaso, no? Swertihan na lang yung iba na hindi na sila kinasuhan. But then again, ang bangko meron niyang mahigit 20 taon para kasuhan ka. So, after 20 years at di ka nila kinasuhan, then pwede mong sabihin ko, nag-prescribe na o nag-lapse na yung panahon para magkaso ang bangko. But kadalasan naman sa atin, after 20 years,
aalis na tayo dito, no? So, ang bangko rin naman, alam nila, bago pa mag-lapse ang period na yon, magdesisyon na sila kung sasampahan ka ng kaso o hindi. Ayan, mga kababayan. So, wag po natin i-compare yung sitwasyon natin, sitwasyon ng kaibigan natin, ng kakilala natin. Kasi, katulad nga ng sinabi ni Attorney Barney kanina, iba-iba po tayo ng sitwasyon. Maaaring yung iba talaga ay hindi na napafile ng civil case sa kadahilanan nga na ang bangko pala ay magbabayad kapag sila ay nag-file ng civil case. So, minamabuti na lang mag-file na lamang ng police case at doon ay hoping sila na mabayaran through the police case na ipafile nila. So, stop comparing. Hindi porket nangyari sa kaibigan mo na nakulong, nakalaya, nawala ang utang, po pwede din sa'yo at ikaw ay malakas ng loob na umutang din katulad nila. Okay. So, next question po natin, Attorney. Ano po ba yung difference ng salary loan at ng personal loan? At sa anong sitwasyon po makakapasok ang kumpanya ko na i-freeze yung aking salary? Actually, ang nag-freeze nito ay yung bangko, no? Ganito ang sitwasyon niyan. Yung salary loan, ang ibig sabihin nito, tayo ay umuutang sa bangko at upang masigurado na tayo ay makapagbayad, ino-authorize natin ang bangko na i-deduct na sa ating sweldo yung ating monthly installment. So, bago mo pa makuha yung sweldo mo, pagpasok niyan sa iyong bank account na doon ka rin sa bangko na yon umutang, no? Mawi-withdraw na yung iyong monthly installment. So, neto mo na makukuha yung sweldo mo na bawas na yung iyong monthly salary. Kadalasan, pag tayo ay mag-a-avail ng salary loan, binibigyan tayo ng form na pipirmahan din ng inyong opisina, ng inyong employer. Na sinasabi doon na pag kayo ay nag-resign, pag kayo ay na-terminate, i-inform ng employer ang bangko upang sa ganon, ang bangko, pag pumasok na ang inyong last pay, ang inyong gratuity, ito ay i-hold ng bangko. Meaning, lalabas doon, may pera kayo, pero hindi kayo makapag-withdraw. Bakit may salary loan? No? Ang salary loan kasi is favorable sa bangko. Kasi nga, bago nyo pa makuha ang inyong sweldo, sila ay bayad na. So, ang interest nito, mababa. Parang ang security ng bangko ay inyong salary loan. Kung ikukumpara to sa personal loan, ang ibig sabihin naman ng personal loan, kayo ay umutang sa bangko na hindi necessarily na doon ang inyong payroll account. So, pwedeng ang inyong payroll ay bank A, ang inyong namang personal loan ay bank B. Ngayon, itong bank B na to, wala siyang pinanghahawakan na kasiguraduhan na magbabayad kayo kada buwan. So, pag nakuha nyo na ang sweldo nyo sa Bank A, kahit hindi nyo ibayad yan sa Bank B, walang magagawa si Bank B. Kaya naman, ang interest ng personal loan, mas mataas ng kaunti. So, babalik tayo dun sa tanong mo, Josie, no, na kailan na i-freeze ang account? Kapag ikaw ay bigla na lamang nag-resign o ikaw ay na-terminate, syempre ang bangko, ang susunod niyan, sa isip nila, naka-salary loan ito. So, next month, baka wala na akong makakaltasan. So, wala nang kasiguraduhan ng aking utang. Wala nang kasiguraduhan na mababayaran ng utang sa akin. So, ano ang gagawin ng bangko? I-freeze nga. Para maiwasan natin yung ganong sitwasyon, ang sistema lang naman ito, kung kayo ay lilipat ng trabaho, lilipat kayo ng employer, i-coordinate nyo lang dun sa bangko na, meron akong salary loan, ako ay lilipat na sa kabilang employer, ito ang aking offer letter, at yung bago kong employer, gagawa rin naman ng account sa inyo na same bank pa rin, doon pa rin papasok ang aking sweldo. So, ang bangko, alam nila, continuous lang na sila ay mababayaran buwan-buwan. Ngayon, so paano naman kung ang lilipatan mo halimbawa na kumpanya, wala dun sa listahan ng mga eligible companies para ma-approve ang mga salary loan? Ang dapat mong gawin nito ay i-convert mo yung iyong salary loan to a personal loan. So, ang mangyayari nito, kahit parehong bangko o magkaibang bangko, ang mangyayari nito, parang iti-pre-terminate yung iyong salary loan and then mag-open ka ng panibagong loan which is a personal loan. In that case, hindi na siya nakatie up sa iyong salary and therefore, wala nang freezing na mangyayari. So, bago ka pa lumipat, o bago ka pa mag-resign, dapat i-work out mo na
na yung iyong salary loan ma-convert to a personal loan. Kung hindi naman listed. Okay. Yun nga lang, medyo tataas lang ang porsyento ng bangko kasi nga, from salary loan, magiging personal loan siya. But then, after some time naman din, kung ang iyong kumpanya yung maging listed na or yung iba naman wala pang lilipatan, for the meantime, habang naghahanap kayo ng trabaho, naka-personal loan lang muna kayo. Pag naman kayo ay nakahanap ng trabaho, pwede nyo na naman ulit gawing salary loan para mas mababa ang interest na babayaran. So, mas safe pala talaga yung personal loan na sinasabi. Kasi madami kong mga kakilala na hindi nila makuha yung gratuity nila dahil sa ganong klaseng sitwasyon. So, kapag wala kang panibagong trabaho, pwedeng talagang andyan lang at naka-freeze yung yung pera mo sa bangko. So, bago pa man mangyari yon, i-convert na ang salary loan into personal loan. Okay, yan. So, mga kababayan, napakarami po natin natututunan kay Attorney Barney. Ano pa yung mga concerns natin na gustong i-address? Ngayon naman, pag-usapan natin yung tamang proseso dun sa settlement na pwede natin gawin kung tayo po ay may utang sa credit card or sa bangko. Ano po ba, attorney, ang tamang proseso ng settlement na pwede nating gawin sa ating mga bangko? Okay. So, ako nga lagi kong sinasabi, ang pinakamadaling solusyon sa utang ay bayad. Ganun lang naman yun. Paano? Oo. Ngayon, kung wala. ang problema natin ay kulang ang ating pangbayad o wala pa muna tayong pangbayad, may mga options tayo na pwedeng gawin. So, magbibigay ako ng example dito. So, dito sa mga ginagawa nating pakikipag-settle sa mga bangko, pinaka-importante dito, dapat meron tayong hawak-hawak na settlement letter bago tayo maglabas ng pera. Bakit? Explain ko muna. Ang mga bangko kasi sasabihin sa inyo, madalas siguro na-experience na tatawag sa inyo, may utang ka, magbayad ka, pag hindi ka nagbayad, kakasuhan kita. O kung gusto mo naman, para wag ka na namin kasuhan, bayaran mo na lang ng kalahati, and then, burado na yung utang mo, tapos na tayo. Ano yung concern natin? Kasi marami ng beses nangyayari, tatawagan, tapos magbibigay ng offer ang bangko o ang collector, tapos ikaw naman nagbayad ka, sinunod mo yung utos ng collector, nag-e-expect ka, hindi ka na magkakaroon ng kaso. Pero after some time, bigla ka na lang magugulat, ang HR mo sinabi sa'yo, hindi na rin nyo yung visa mo kasi may police case ka. By that time, sabihin mo, hindi, may kausap akong agent. Hindi mo na makita si agent. O kaya naman pag nakita mo pa rin si agent, nakausap mo, sasabihin sa'yo ng agent, hindi kasi na-approve yung ating pinag-usapan. Pero huwag kang mag-alala, yun namang mga binayad mo, ibabawas naman sa utang mo. Pero in the first place, hindi ka naman magbabayad o hindi ka maglalabas ng ganun ka laking halaga kung hindi naman din pala makiklear ang iyong utang. So doon pumapasok na meron tayong settlement agreement o settlement letter bago tayo maglabas ng pera. Importante pala itong settlement letter na ito, attorney. So ang example natin, So tulad nito, ito ay settlement letter na nagpapakita na yung dapat bayaran na 94,000 sa credit card, pumayag na ang bangko na 37,000 na lang ang kanyang babayaran. So, ang settlement letter dapat yan, meron kang naka-letterhead sa bangko, nakasulat yung iyong pangalan at iyong credit card details, kung ito ay credit card, kung ito ay personal loan, nakasulat ang loan number. Kung marami kayong loan sa bangko, nakasulat lahat ng mga loan numbers. Nakasulat kung magkano yung original na dapat yung bayaran. Isusulat din doon kung magkano yung reduced amount or yung inyong settlement amount. Nakalagay kailan ang due date, nakalagay kung ano ang mode of payment, kung ito ba ay cash na dapat natanggap by this time. May stamp ng bangko at may pirma ng authorized signatory ng bangko. Pag may ganito tayo, tsaka tayo magbayad. So, ngayon, ang susunod naman na tanong, attorney, paano kung wala naman ako nung halaga na sinisingil ng bangko, no? Kahit yan pa po ay reduced na, kahit yan ay napababa na, kung kulang pa rin po ang ating pangbayad, ang magiging option na po natin nito ay yung susunod naman na tinatawag natin na installment na pagbabayad.
Okay, so yung previous na ating diniscuss, yun yung ating tinatawag ng one-shot payment, no? Nakakakuha tayo ng malaking diskwento kung babayaran natin ng isang bagsakan ang bangko. Ngayon, kung hindi natin kakayanin na magbayad ng malaki sa bangko ng isang bayaran, pwede tayong mag-installment. Ngayon, ang susunod naman na tanong, Attorney, gaano bang katagal pwede ang installment? 6 months, 12 months, 24 months, o mas mahaba pa? Ang sagot po dyan ay depende rin naman sa inyong sitwasyon. Halimbawa, kung ang inyong pong visa ay mag-e-expire na sa loob ng 1 taon, ang bangko po dapat masettle nyo bago mag-expire ang inyong visa. Kasi po, pag nag-expire na ang visa nyo at hindi pa nasisettle ang bangko, ibig sabihin niyan, pag nag-check ang inyong HR, lalabas yung inyong police case. So, magkakaproblema. So, kung magkikipag-installment tayo sa bangko, dapat matapos bago mag-expire ang inyong visa. Pag nag-expire po ang inyong visa at hindi pa rin tapos ang inyong installment, wala pa rin kayong clearance, hindi pa rin po yan mare-renew. So, kung 6 months ang ating installment, after 6 months na nakapagbayad tayo, ia-atras na po ng bangko ang inyong kaso. So, swerte yung kakarenew pa lang ng kanilang visa, mas mahabang panahon ang pwede nilang gawing pagbabayad. So, ano naman po ang itsura ng ating installment agreement? Sa installment agreement po, ito po isang example din, ang utang niya ay 20,000 at kaya niya lang magbayad ng 4,000 kada buwan. So, gumawa po tayo ng installment agreement para sa 5 buwan. Nakasulat dyan, first installment, 4,000. Ang due date, halimbawa, October, end of October. Second installment, 4,000 ulit, end of November, hanggang sa matapos. After the last payment, ang bangko po ay i-atras na ang kaso. So, dalawa na po yung ating napag-discussan. Una, one-shot payment. Pangalawa, installment. So, yung pangatlo naman natin is na option para makipag-settle, yung tinatawag natin na magbibigay tayo ng down payment para ma-release ang kaso. So, sino ang mga dapat mag-enter ng ganitong settlement? Kung ang iyong visa ay expired na at nagmamadali ka para ma-atras ng bangko ang police case, o kahit naman hindi ka pa expired ang iyong visa pero maikling panahon na lang ang meron ka upang makapag-bayad sa bangko, ang gagawin natin, gagawa tayo ng settlement with the bank na magbibigay ka na lamang ng down payment. Pag nagbigay ka ng down payment, ia-atras na agad ng bangko yung iyong kaso. So, ano mangyayari dun sa balanse? Yung balanse, gagawin niyang installment. O merong tao na mag-guarantee na ikaw ay magbabayad ng installment. So, halimbawa, nagbayad ka ng down payment today, ia-atras na ng bangko ang kaso mo. Ibig sabihin nun, yung visa mo, pwede na ma-renew. Cleared na. Kung ikaw ay lalabas sa bansa, makakalabas ka na ng bansa. So, syempre, ang bangko, baka, ang nasa isip nito, baka mamaya lumabas to ng bansa, hindi na bumalik, paano naman yung balanse? Kaya nga, bago ka i-clear ng bangko, manghihingi ang bangko ng guarantee. Halimbawa, yung iyong kaibigan, o yung iyong asawa, o kung iyong pamilya, ay magbibigay ulit ng mga cheque. O halimbawa, ikaw din mismo, yung iyong employer, maggagawa ka ng salary loan para doon sa existing na percentage na hindi mo pa nababayaran, merong garantiya ang bangko na magbabayad ka patuloy-tuloy kahit na ikaw ay na-release na nila. Pag hindi ka nakapagbayad, kakasuhan ka na naman ulit ng bangko. So, at least sa ganung pamamaraan, nagkaroon ka ng visa, hindi ka natanggal sa trabaho, patuloy pa rin ang pagbabayad mo sa bangko. Nasasabi mo kanina, attorney, na pwedeng magbayad sila ng down payment. May certain percentage po ba ng down payment na pwede nilang ibayad para ma-avail nila itong pangatlong option na sinasabi ninyo? Wala naman talagang rule na may certain amount ng down payment. Kadalasan dyan ang ginagawa, kung halimbawa ito ay personal loan, no? Kung ikaw ay hindi nakapagbayad halimbawa ng 5 buwan, normally, ang gagawin na down payment, bayaran mo lang yung mga na-miss mong mga buwan. Ang tawag dito ay parang bang i-regularize mo ang iyong account. So, parang back to normal tayo as if tinuloy-tuloy mo lang.
Ngayon, kung masyado namang malaki na, kung matagal ka nang hindi nagbabayad, o halimbawa ito ay credit card na 1 taon na, 2 taon mo na hindi nababayaran, titignan ng bangko, para ka bang nag-a-apply ulit ng loan. Titignan ng bangko, magkano ba ang iyong monthly salary? Diba? Kakayanin mo bang magbayad ng ganitong katagal na buwan o dapat ganito lang kaibig na buwan? So, based on your earning capacity, gagawa ng calculation ng bangko at magbibigay sa iyo ng offer. Okay. So, klaro po tayo doon. So, si Attorney Barney, diniscuss na po yung unang option, pangalawang option, pangatlong option. Unang option, isahan. One-shot payment. Pangalawang option po natin, installment. Third option po natin, yung may down payment and yung remaining balance, installment po yun. Meron pa po ba tayong iba pang pwedeng gawin? Okay. So, yung una nating nag-discuss na 3 options, yan, laging may involved na payment. Okay. So, paano naman kung tayo ay wala talagang ibang babayad? Paano ang ating gagawin? Well, in that case, the only option that we have is to surrender. Meaning, harapin natin yung ating kaso. Kasi yung naunang 3 option na yon, ang ginawa natin doon, yun yung nga tinatawag natin na out-of-court settlement. Meaning, inatras ng bangko ang kaso. Nawalan kayo ng kaso. Kayo lang ng bangko ang nag-usap. Yes. Bangko lang at kayo o yung inyong representative. Ngayon, since hindi naman makikipag-usap sa inyong bangko kung wala kayong gagawing payment, the only option that you have is to go to the court. So, kung tayo po ay wala namang pangbayad, ang objective po natin is matanggal yung kaso. So, para matanggal po ang kaso, kailangan tapusin natin. So, ibig sabihin nito, tayo po ay susuko sa police o sa prosecutor o kung meron ng sa korte, pupunta po tayo sa korte, mag-a-attend po tayo ng ating hearing. Pero syempre, kung tayo po ay susuko, tayo po ay ikukulong na. So, para po tayo ay huwag makulong habang naghihiring, kailangan po nating magpiyansa. Kadalasan pong ginagamit sa pagpagpiyansa ay yung ating passport. So, pinakamabuti po, pag pumunta po tayo sa police station para sumuko, magdala na po tayo ng ating passport. Kung wala po tayong passport, maaari din naman po yung passport ng ating kamag-anak o ng inyong asawa o kapatid, no? Tatanggapin po yan ng police. So, ang benefit po nun, habang kayo ay naghihiring, kayo po ay hindi nakakulong. So, pwede pa rin pumasok sa inyong opisina. Normal pa rin po ang magiging pang-araw-araw yung gawain. Mag-a-attend lang kayo ng hearing. Pag natapos na po ang hearing, magbibigay na po ng judgment ang korte. So, sa judgment po, either magbayad kayo ng multa o makukulong. Ang multa naman po, definitely mas mababa yan dun sa inyong original na pagkakutang. Pero kung wala pa rin po tayong pambayad ng multa, ang option na lang po natin ay makulong. So, either nagbayad na tayo o after natin makulong at nakalaya na tayo, burado na po yung inyong police case. Ibig sabihin po niyan, pwede na kayong mag-renew ng visa, cleared na kayo, pwede rin kayong lumabas na ng bansa. So, ako po ang masasuggest ko, since kayo ay cleared na, pwede na kayong magtrabaho ulit, mag-ipon po tayo para just in case, no, na sampahan kayo ng bangko ng civil case, meron po kayong pangbayad. At pinakamaganda pa rin po, para wala na kayong iniisip, kausapin nyo na ang bangko at makipag-settle na kayo dun sa inyong utang. Dahil at the end of the day naman po talaga, umutang kayo, nakatanggap kayo ng pera, dapat lang naman po natin talaga yung bayaran. At least po, no, ang bangko wala ng dahilan upang kayo ay sampahan ng civil case in the future. Kumbaga, inayos lang muna natin yung police case para naman ang inyong visa ma-approve o maging legal po ang inyong status sa UAE. So, ganun po ang magiging sistema kung wala po muna tayong pambayad sa utang. Attorney, para naman po yung sa mga biglaang nawala ng trabaho. Biglaan talaga, hindi ina-expect. Meron po bang way na hindi sila habulin ng bangko nila? So, dun po syempre po, no, ang ating pambayad ng utang, yan po ay ating kinukuha sa ating income. Kung bigla pong mawawalan tayo ng source of income, syempre magkakaroon po tayo ng problema sa ating mga babayaran. Yan naman po ay naiintindihan din ng bangko. At karamihan po ng bangko ay meron po silang tinatawag natin ng mga payment holidays.
So, ang importante po natin gawin is to communicate with the bank. So, kung halimbawa po kayo ay na-terminate, lumapit po tayo sa bangko at sabihin na ako po ay magkakaroon ng mga ilang buwan na hindi ako makakapagbayad dahil naghahanap pa lang ako ng trabaho. Kahit na nga kayo ay may trabaho pa, halimbawa nagkaroon kayo ng emergency sa inyong pamilya, i-inform nyo lang po ang bangko na malilate ang inyong payment or hindi nyo muna kakayaning makapagbayad. Ang bangko naman po, ma-appreciate nila yon dahil because you are in good faith na pumupunta kayo sa kanila at sinasabi nyo na hindi kayo makapagbayad. Pero syempre naman po, hindi naman yan pwede na napakatagal na panahon, 2 buwan, 3 buwan. So, ang mangyayari po nun, may extend lamang po yung inyong pagbabayad. Pero kung kayo po ay may tinatawag na yung mga insurance o credit shield, yan po ay maaari ninyong gamitin. So, ano po ang sistema? Yung pong inyong monthly installment o yung inyong minimum amount due sa inyong mga credit card, yan po ay hindi nyo muna babayaran. Ang magbabayad po nito yung inyong insurance. Hanggat hindi po kayo nagkakaroon ng trabaho. So, hindi naman po pwede na huwag na lang kayo maghanap ng trabaho at insurance na lang ang magbabayad. Meron din po yung maximum period. So, depende po dun sa inyong plan yan. Halimbawa, maximum of 6 months, insurance ang magbabayad. After 6 months, kaya may trabaho ka na o wala pa, ikaw na talaga ang magbabayad. Yung sa insurance naman po, importante din na alamin natin ano ba ang dahilan ng inyong pagkaka-terminate. Kung kayo po ay nag-resign, hindi po yan covered ng insurance. Kasi po, voluntary on your part na alam nyo titigil kayo sa pagtatrabaho. So, dapat handa kayo magbayad ng inyong mga utang. Kung kayo po ay naalis sa trabaho dahil nagsarado ang inyong kumpanya, pakita nyo po yung inyong termination letter sa bangko o sa insurance at maiintindihan nila yan dahil covered kayo. Kaya nga po kayo nagbabayad ng kada buwan ng inyong premium sa inyong insurance para sa ganitong mga sitwasyon. Ang importante po dito, mag-a-apply tayo ng claim. Pag hindi po kasi tayo nag-apply ng claim, hindi po yan ipoproseso ng insurance at as far as the bank is concerned, kailangan nyo pa rin magbayad. Yung iba po kasi, nagkaroon na ng kaso sa bangko, may police case na, tsaka pa lang nila sinasabi, meron akong insurance, dapat insurance ang nagbayad niyan. Kung hindi nyo po pinirases, wala pong insurance na magbabayad. Parang kamukha lang po yan ng ating mga health insurance. Diba? Pag kayo po ay nagkasakit, ipoproseso nyo po yan sa inyong insurance provider, makikipag-coordinate kayo sa ospital, sasabihin nyo na ang magbabayad nito ay ang inyong insurance. Kasi pag hindi nyo sinabi yun, automatic, charge po yun sa inyo. Hindi siya automatic na sila ang magpoproseso dahil ikaw ay may insurance na kinuha sa kanila. Attorney, paano naman po yung nagsabay-sabay na? May absconding, may police case, ano po ba yung uunahin na mas mabilis na gawin ng ating mga kababayan? So actually, yan nga ang ating iniiwasan, no? Yung magkapatong-patong yung ating mga kaso at iba-ibang kaso pa. Meron sa immigration, meron sa labor, meron sa bangko. So, uunahin natin ang police case. Kasi dahil naman talaga sa police case kung bakit tayo nagkaroon pa ng iba-iba pang mga sumusunod na problema. Example, no? Dahil tayo ay may police case, hindi natin ma-renew yung ating visa. So, pag hindi natin ma-renew ang ating visa, wala nang choice ang ating kumpanya kung di i-cancel tayo. Pero hindi rin naman nila maka-cancel kasi nga, meron kang police case. So, anong gagawin ng kumpanya mo? Kailangan ka na nilang i-report as an absconder. So, dahil ikaw ay may absconding case na, may overstay fine ka na, tumatakbo na yan. So, marilito ka na ngayon. Saan ba ako pupunta, attorney? Sa labor, sa immigration, o sa police? Susunod pa niyan, meron pa ulit akong iba pang bangko na nagsampa na rin ng kaso. Yung aking landlord, tinatalbog na rin yung aking mga cheque ng aking renta. So, ano ba ang aking uunahin? Uunahin mo yung police case. Pag natapos na ang police case, ibig sabihin nito, pwede ka nang makalabas ng bansa. Kaya lang, hindi ka makakalabas ng bansa kasi meron kang absconding. So, yun ang mga nagsampa sa iyo ng absconding, kaya kasi nampahan niya ng absconding kasi nga, nag-overstay ka na. Kahit naman gusto mo lumabas, hindi ka naman makakalabas kasi nga meron kang police case. So, pag burado na ang police case mo at saka ka pumunta sa iyong employer,
may intindihan niya na, okay, pwede ko nang i-atras ang absconding kasi tapos na ang police case mo, alam ko na makakalabas ka na. Kasi useless lang sa iyong employer na i-atras ang absconding case kung hindi ka pa rin naman pala makakalabas. Kasi kinabukasan, overstaying ka na naman, problema ka na naman ulit ng iyong employer. Hindi kasi ibig sabihin na pag ang iyong visa ay na-cancel na, wala nang pananagutan ng iyong sponsor. Kasi ang sponsor mo, pananagutan ka pa rin. Dahil after cancellation, kailangan mong mag-exit or lumipat ng panibagong sponsor. Hanggat hindi ka nag-exit o hanggat hindi ka lumilipat ng panibagong sponsor, may liability pa rin yung iyong old employer. So, doon sila talaga mapipilitan na sampahan ka ng absconding. Ngayon, kung nandun ka na rin naman sa korte at inaayos mo na yung iyong police case, isama mo na yung waiver ng iyong overstay time. Kasi, ang mangyayari ito, pag natapos na yung police case, natapos na yung iyong absconding, ang susunod naman dyan, bayaran mo yung iyong overstay time. Naiintindihan naman ng gobyerno na kaya ka nag-overstay, it's because kahit gustuhin mo mang umalis, o gustuhin mo mang maglipat ng visa, hindi pwede dahil meron kang police case. So, ang judge, gagawa yan ng recommendation na either bawasan ang iyong overstay time o totally na i-waive na. Kasi nga, hindi mo naman talaga kagustuhan na mag-overstay. So, ganun ang magiging proseso. So, talagang ang uunahin natin ay police case. Attorney Barney, meron ka bang pwedeng ipakita sa mga kababayan natin para kung sakasakali man ay mas mabilis pa rin nilang maintindihan ang pagkakaiba ng police case at saka ng civil case? Kasi parang yun yung kanina pa natin pinag-uusapan kung ano yung kaibahan ng dalawa. Oo. So, actually, medyo nakakalito nga yan, ano? Oo. Ano ba itong police case? Ano ba itong civil case? Especially na kung sa Pilipinas naman, never ka nagkakaso at dito ka pa sa ibang bansa nagkaroon ng kaso. So, dito sa ating libro no, na ginawa natin, yung Essential OFW Guide to UAE, meron tayo ditong ginawa na chart no, kung saan pinapakita natin no, ano ba ang difference ng police case at civil case in relation dun sa mga utang. Okay, so ito naman makikita natin to dun sa ating mga legal portal sa consulate at sa iba-ibang mga bus stops dito no, in partnership with LTC. Yun yung mga portals natin, yung pagpasok nila ng Philippine Consulate na sa kaliwa at saka kanan nila. Yes. Okay. Interactive yon touch screen. Okay. So, bigyan tayo ng example. No? Halimbawa, sa police case, ang nag-a-apply na batas dito ay yung Criminal Code ng UAE. Particularly Article 401. Ang bounce check po ay under ng UAE Penal Code, particularly Article 401 na nagsasaad nga po ng a punishment of confinement or fine shall be inflicted upon any person who, in bad faith, draws a check without or no existing withdrawable provision. So, sa makatuwid po, ang parusa po nito ulit ay confinement or fine. Hindi po iuutos ng judge na bayaran ninyo ang utang ninyo sa bangko. Dahil yung pong pagbabayad ng utang, yun po ay saklaw ng civil case, hindi po ng police case. Pero syempre po, kung babayaran nyo ang bangko, ia-atras na ng bangko ang kaso, mawawala na kayo ng police case, hindi na rin kayo sasampahan ng civil case. So, yun po ang pinaka mabuting solusyon is bayaran ng bangko para wala tayong police case at wala rin tayong civil case in the future. Sa civil case naman, ang nag-a-apply nito ay yung Civil Code, Article 272. Ito naman yung sa pangungulekta ng utang. And then, so, andito na lahat. Andito na lahat, no? Halimbawa ba, pag ikaw ay may police case, automatic, hindi ka makakalabas ng bansa. Kung ikaw ay may civil case, pwede kang makalabas ng bansa unless nag-file ng travel ban yung kalaban mo. So, pag walang travel ban, pwede kang pumalit kasi hindi automatic ang travel ban sa civil andito case. lahat, mga questions ninyo. So, lahat po ng mga tanong ninyo, makikita nyo dito sa librong ito. Katulad ng, ito, will I be deported? Police case versus civil case. Andito naman pala, attorney ang mga po pwede na. Can I leave the country? Police case, civil case. Andito po, mga kababayan. Pero, at makikita po ito sa page 55. Pero, attorney, ito yung unang libro na ginawa ninyo. Yes, this is the first edition. We have updated that. Ito po ay libre nating ipinamigay, around 80,000 copies po. Yun ang pamigay natin ito. Nakatanggap ako. Okay. Oo. Ngayon,
we have made it dun sa ating interactive portal. So, makikita nila yan doon. Pero yung sa portal natin, updated yun. Yes, the portals Okay. are updated. Mm-mm. Magpa-publish po ulit tayo ng second edition ng ating libro. Most likely po yan by next year na. Okay. Pero meron pa ba, aside sa Philippine Consulate General Dubai, yung mga interactive portals natin, attorney, meron pa bang ibang mapupuntahan ng mga kababayan natin na kung saan pwede din naman silang magkaroon ng idea sa mga gagawin nila kung sakaling hindi nila afford na magbayad ng abogado, hindi sila makakapunta doon sa PCG, yung mga kaalaman lang na basic na kailangan na alam natin ang mga karapatan natin. Ang Golf Law po at ang LBC ay nagkaroon ng partnership kung saan naglagay po tayo ng mga interactive legal portals sa piling mga bus stop o mga smart shelters dito po sa Dubai. Meron na po tayong 5 bus stops na may mga interactive legal portals at magdadagdag pa po tayo ng 5 pa. Eventually po, we envision na mas maraming bus stop po, mayroon po tayong mga interactive legal portals, especially dun sa mga maraming mga Filipino na nakatira. Okay. So, Attorney Barney, bago tayo mag-end, maraming gustong malaman kung paano po makukontak kayo or ang Golf Law. Bigay po natin ko ang telephone number kung saan nila maaari kayong matagpuan. Okay. Ang telephone number po sa Golf Law ay 04-444-9404 at maaari rin naman kayong pumunta sa aming website at golflaw.info. Maganda rin po siguro sabihin natin na itong ating pong Q&A na ito ay meron din po tayong gagawin tungkol sa employment laws, tungkol sa annulment, tungkol sa marriage, divorce, immigration problems, at employment, at kung ano pa pong mga inyong katanungang legal. Even po yung tungkol sa Pilipinas, no? Kung kayo ay may property sa Pilipinas, gusto nyong magbenta, kayo po ay may minana, yan po ay pag-uusapan natin sa mga susunod na episode dito po sa Tatak Pinoy sa UAE. Maraming salamat, Attorney Barney, at pinagbigyan ninyo ng buong puso ninyo ang munting imbitasyon ng Tatak Pinoy UAE. Ayan. Ladies and gentlemen, our episode for tonight is a public service of Tatak Pinoy UAE. So, abangan po ninyo. Marami tayong matututunan dito sa episode na ito. Sa ngayon, nag-focus po tayo sa credit card and bank loans. Ang mga susunod po natin pag-uusapan ay ang mysterious na annulment, marriage, employment, visa problems, immigrations, at marami pang iba. Maraming salamat at meron po tayong isang Attorney Barney na naglilingkod sa atin. Maraming salamat!